Sa panimula ng palabas nakilala natin ang batang lalaki na si Michelle na nakasakay sa kanyang bisikleta papunta sa paaralan. May dala itong €50 na parang papel at plano niya itong gamitin para bumili ng costume para sa paparating na party. At sa paaralan tahimik itong umupo sa likuran ni Stella na babaeng gusto nito sa matagal na panahon. Nang biglang nag-ambala ang kanilang klase nang dumating ang isang opisyal ng pulis at ito ay si Giovanna na siyang ina rin ni Michelle. Nagtungo ito sa paaralan upang imbestigahan ang misteryosong pagkawala ng isang estudyante. Sinabi ni Giovanna sa mga estudyante na kung sino man ang may marinig tungkol sa nawawalang bata dapat nila agad itong ipaalam sa pulisya. At pagkatapos nitong umalis biglang dumugo ang ilong ni Michelle at nagmadaling magtungo sa banyo. At doon isang grupo ng mga batang lalaki na binubuli siya sa loob ng matagal ng panahon ay pinilit siya na ibigay ang lahat ng kanyang pera. At dahil nakaramdam ng pagkabalisa at pagkatalo umuwi si Michelle sa bahay at kalaunan tinipon nito ang ilang barya na naipon niya at nagpa siya na gamitin ito para bumili ng costume. Pagkatapos ay nagtungo si Michelle sa isang lumang tindahan at humingi ng isang superhero costume. Binigyan siya ng tindero ng isang masikip na damit kasama ang isang mukhang mura na kapa at sinabing pag-aari ito ng isang Chinese na superhero. Malinaw na hindi nagustuhan ni Michelle ang costume ngunit nagpa siya pa rin ito na bilhin ito. At nang maglaon nang umuwi si Giovanna mula sa trabaho nakita nito si Michelle na suot ang costume ngunit tumanggi na magtungo sa party dahil pakiramdam nito na mukha siyang katawa-tawa. Kinausap niya ito at sinabi na ayos naman ang kanyang itsura at hinikayat ito na magtungo sa party. At sa party nagsimulang magsaya si Michelle at nagawa na makausap ang kanyang crush na si Stella ngunit naging awkward ang lahat ng mag-play ng video ang mga bully at pinapakita si Stella na naglalakad sa kalye. Inakusahan nila si Michelle ng pag-record nito at sinabing palihim nitong sinusundan si Stella. At dahil napahiya tumakbo si Michelle sa banyo at inilak ang kanyang sarili sa loob. At samantala ang kanyang kaklase ay nagkumpulan sa labas at kinakalabog ang pinto at hinihiling na lumabas siya. At dahil sa pagkadismaya at pagkabalisa hiniling ni Michelle na sana ay maging invisible siya kung saan biglang namatay ang ilaw. At sa sumunod na eksena lumabas ito sa bintana ng banyo at dumiretso pauwi. At sa sumunod na umaga nagising si Michelle sa kanyang aso na tumatahol sa kanya habang hindi niya ito pinansin at nagtungo sa banyo upang magsipilyo gaya ng dati. Ngunit sa oras na tumingin ito sa salamin ganap itong nagulat at ang tanging nakikita niya ay ang kanyang damit at sipilyo. Ang kanyang katawan ay naging invisible habang mabilis na tumakbo si Michelle at hinubad ang kanyang damit. At doon ang kanyang ina ay pumasok sa silid ngunit hindi siya nito napansin at malinaw na siya ay hindi nakikita ng iba. At habang lumingon ito nagsulat si Michelle at sinabing umalis ito ng maaga para pumasok at inilagay ito sa kama. At matapos na lumabas ng silid tinawagan ito si Michelle sa kanyang telepono kung saan sinagot ito ni Michelle at sinabi na ayos lamang siya. At dahil hindi sigurado sa kanyang susunod na gagawin nagsuot si Michelle ng mahabang damit para takpan ng buo ang kanyang sarili. At matapos na itago ang lahat ng parte ng kanyang katawan pumasok ito sa paaralan at pinagmasdan si Stella mula sa malayo. Pagkatapos ay nakita nito ang kanyang bully at nagpa siya na gumanti para sa lahat ng gulo na idinulot nito. Hinubad ni Michelle ang kanyang damit at naglakad sa paaralan na ganap na hindi nakikita. At sa panahon ng klase kinuha nito ang paintball ng bully at ginamit ito sa guro at pinamukha na kasalanan nito ng bully na humantong sa pagkakasuspinde nito. At pagkatapos nito nagtungo si Michelle sa silid bihisan ng mga babae at pinagmasdan sila na magbihis. Nang biglang isang tuwalya ang nahulog sa kanya dahilan para makita ng lahat ang hubog ng kanyang katawan. At sa eksaktong oras na yon ang kanyang kapangyarihan ay nagsimulang mawala at muling lumitaw ang kanyang itsura. Sumigaw ang mga babae nang napagtanto nila na ito ay si Michelle na ganap na kahubad sa ilalim ng tuwalya. At sa sumunod na araw si Michelle ay bumalik sa klase kung saan ang isang guro na nagngangalang Basili ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa kalusugan pangkaisipan ng mga kabataan. At habang nakaupo si Michelle sa klase ang kanyang kamay ay nagsimulang mawala at pagkatapos ay biglang nawala at sa kabutihang palad ang klase ay tapos na sa oras na yon at mabilis itong tumakbo palabas bago pa mapansin ng iba. Nagmadali ito pabalik sa bahay at tiniyak na lahat ng parte ng kanyang katawan ay natatakpan at nakita ang kanyang kapatid na si Candela sa kanyang silid. Sinabihan siya ni Michelle na bumaba habang nakatalikod ito at dahil naghihinala nagkunwaring umalis si Candela sa pagsara at bukas nito sa pinto. At sa hindi nito pagtingin inakala ni Michelle na wala na ito at nagsimulang tanggalin ang kanyang mga damit. At nang lumingon si Michelle nakita ni Candela na siya ay invisible at napasigaw sa labis na takot. Mabilis niya itong pinakalma at pinaliwanag na ang kanyang costume ay binigyan siya ng kapangyarihan. At samantala sa istasyon ng pulis ang psikologo na si Basili ay nakikipagtulungan kay Giovanna sa kaso ng nawawalang bata. Naniniwala si Giovanna na ang bata ay maaaring dinuot ngunit sa isip ni Basili na umaarte lamang ito na normal lamang sa kanilang edad.
At kalaunan nang bumalik si Giovanna sa bahay si Michelle ay invisible pa rin at habang nakikipag-usap sa telepono isiniwalat nito na si Michelle ay isang ampon. At dahil nagulat at nasaktan lumabas si Michelle ng bahay at nagtungo sa isang kalapit duyan. At habang nakaupo dumating si Stella at inakala na isa siyang multo at sa halip na matakot mahinahon itong nagtanong kung pwede ba sila maging magkaibigan. Tumugon si Michelle sa pagguhit ng isang nakangiti na mukha sa buhangin para makipag-usap sa kanya. Nagkasundo sila na muling magkita at matapos na umalis si Stella napansin ni Michelle ang isang lalaki na hindi kalayuan na nakatingin sa kanyang direksyon kahit pa hindi siya nakikita. Naglakad ang lalaki papalayo gamit ang isang tungkod at nagpapakita na siya ay bulag. At sa gabing yun nagtungo si Michelle para bisitahin si Stella sa kanilang bahay at masaya si Stella na magkaroon ng hindi nakikitang kaibigan. Silang dalawa ay nagbahagi ng isang halik ngunit sa mga sandaling yun ang kapangyarihan ni Michelle ay nagsimulang mawala. At bago pa nito makita ang kanyang mukha mabilis itong tumakbo at habang si Stella ay mag-isa sa kanyang klase ng pagsayaw bigla itong natusok ng isang karayom mula sa kanyang likuran kung saan mabilis itong nawalan ng malay. At kasabay nito nagpasya si Michelle na nais nitong sabihin kay Stella ang katotohanan tungkol sa kapangyarihan nito. Nagtungo si Michelle sa klase ni Stella kasama ang kanyang aso at sa oras na marating nito ang gusali nakita nito ang nakamaskarang lalaki na dala si Stella. Mabilis nitong inatake ang lalaki at kinagat ng aso ang lalaki sa kamay ngunit sa kabila nito nagawa ng lalaki na makatakas kasama si Stella. At hindi nagtagal dumating ang mga pulis sa eksena at napagtanto nila na ang mga nawawalang bata ay hindi tumatakas ngunit sila ay dinudukot. At samantala nabawi ni Stella ang kanyang malay sa isang kakaibang pasilidad at may ilang alambre na nakakabit sa kanyang ulo. Ang psikologo na si Basil ay naroon at nagtatanong sa kanya at lumalabas na siya talaga ang nasa likod ng pandurukot. At matapos na magsagawa ng ilang pagsusuri sa kanya ikinulong nila ito sa loob ng isang selda. At sa sumunod na araw nakaupo si Michelle sa dalampasigan ng ang bulag na lalaki ay biglang lumitaw sa harapan niya at tila parang nababasa nito ang isipan ni Michelle. At nang magtanong si Michelle kung sino siya isiniwalat ng lalaki na ang kanyang pangalan ay Andre at sinabi na siya ang ama ni Michelle. Tumanggi si Michelle na maniwala sa kanya at inakusahan siya ng pagsisinungaling. Pagkatapos ay sinimula ni Andre na ipaliwanag ang kanyang nakaraan at sinabi nito na siya ay isang ordinaryong tao na nakatira sa isang maliit na bayan sa Russia hanggang sa isang napakalaking pagsabog ng nuclear ang sumira sa lugar. Maraming tao ang namatay sa radiation ngunit ang mga nakaligtas ay permanenteng nagbago. Ang kanilang mga DNA ay nagbago at nagbigay sa kanila ng mga pambihirang kakayahan tulad ng paglipad at marami pang iba. Ang mga individual na ito ay nakilala bilang mga espesyal at dinala sa isang pasilidad ng militar na tinatawag nilang division kung saan ginagamit sila bilang armas. Ang division ay itinutulak sila sa kanilang limitasyon at habang ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan mas lalo silang humihina. Isa pang bunga nito ay lahat sila ay naging baog maliban lamang kay Andre at sa kanyang asawa. At dahil dito ang paglikha ng mga katulad nila ay hindi na posible at kalaunan ang dalawa ay nagkaroon ng anak na si Michelle na siyang unang espesyal na isinilang sa ganitong paraan. Ngunit matapos na isilang si Michelle siya ay kinuha papalayo sa kanila. At dahil determinado na hindi mawala ang kanilang anak nagawa ng kanyang mga magulang na tumakas kasama si Michelle. Gayunpaman tumanggi ang division na palayain sila habang sinundan nila ang magkasintahan at determinado na kunin ang sanggol. May kakayahan si Andre na magbasa ng isipan habang ang ina naman ni Michelle ay nagiging invisible. At sa huli tumakas si Andre kasama si Michelle ngunit ang kanyang asawa ay napatay ng division. Napagtanto ni Andre na hindi magiging ligtas si Michelle kapag kasama niya kaya matapos na basahin ang isip ni Giovanna at nakumpirma na mabuti itong tao iniwan nito si Michelle sa kanyang pinto. At ngayon na nalaman ng division na ang espesyal na bata ay nasa nayon at para mahanap ito nagpapadukot sila ng mga bata at sinusuri sila upang makita kung may espesyal sa kanila. At matapos na marinig ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan labis ang gulat ni Michelle at halos hindi ito makapaniwala ngunit sinabi ni Andre sa kanya na wala na silang oras dahil ang isang mangingisda na malapit sa kanila ay naghihinala at tumawag na ito sa mga pulis. Binigay ni Andre kay Michelle ang isang espesyal na suit na magiging invisible siya. Pagkatapos ay binura nito ang memorya ng mangingisda at tahimik na umalis. At hindi nagtagal ang pulis ay dumating sa eksena kasama si Basili at sinabi ni Giovanna sa kanya na si Michelle ay isang ampon kung saan naghinala ito na baka si Michelle ang espesyal na bata. Nag-alok ito na ihatid si Michelle pauwi at sa oras na dumating sila napansin ni Michelle ang isang injury sa kamay ni Basili kung saan ang mismong lugar kung saan kinagat ng aso ang kumuha kay Stella. At dahil nagduda tumingin ng maingat si Michelle sa kanya at sinubukan na tumakbo at lumalabas na isinara ni Basili ang lahat ng pinto at plano na dukutin si Michelle. Mabilis na tumakbo si Michelle sa isang silid habang tinanggal ang kanyang damit at naging invisible.
Nagawa nitong makatakas habang sinundan siya ni Basili at sa lansangan nakita ni Michelle ang kanyang bully na nakasakay ng motor habang tumalon ito sa likod at sinabi sa kanya na magmaneho ito ng mabilis. Ang takot na Ivan ay ginawa ang kanyang sinabi at sa oras na makarating sila sa ligtas na lugar isiniwalat ni Michelle ang kanyang sarili at pinaliwanag ang lahat tungkol sa pagdukot sa kanilang mga kaklase. At samantala si Stella at mga kaibigan nito ay napansin ng isang butas sa kisame. Umakyat sila sa bawat isa at nagpahintulot kay Stella na marating ang itaas at nagawang makalabas. At habang iniiwasan ng mga guard umakyat ito sa isang tore at narating ang isang searchlight. At sa pag-iisip na baka hinahanap siya ng kaibigan niyang invisible gumuhit ito ng nakangiting mukha sa ilaw at itinutok ito sa kalangitan. Napansin ni Michelle ang senyales at napagtanto na sinusubukan ni Stella makipag-ugnayan sa kanya. Siya at si Ivan ay sinundan ng liwanag ngunit sa oras na makarating sila si Stella ay nahuli na ng mga gwardya. Gumawa si Ivan ng isang electrical altercation gamit ang kanyang paintball habang si Michelle na hindi pa rin nakikita ay pumasok sa loob. Nakita nito si Basili at kanyang mga tauhan na nagbabantay kay Giovanna at Andre na nagtulungan upang hanapin si Michelle. At sa pagpasok sa loob pinatumba ni Michelle ang isang guard pagkatapos ay ginamit nito ang baril upang puwersahin ng isang guard na buksan ang selda kung nasaan si Stella at ang iba pa. At matapos silang palayain at ikulong ang guard sa loob isiniwalat ni Michelle ang kanyang sarili sa kanyang mga kaklase na labis nilang ikinagulat. Gusto ng iba na tumakas agad ngunit iginiit ni Stella na iligtas ang isang matandang lalaki na nakita nitong nakakulong sa isa pang silid. Siya at si Michelle ay nagtungo upang tulungan ito ngunit dinala siya ni Stella diretso sa mga kalaban at tinutukan siya ng baril. Biglang bumagsak si Stella at nawala ng malay at ang matandang lalaki sa likuran niya ay nagsimulang magsalita. At lumalabas na mayroon itong kapangyarihan upang kontrolin ang isipan ng mga tao at minamanipula nito si Basili at Stella upang dalhin si Michelle sa lugar. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang submarine at inilagay si Michelle at Stella sa loob at dinala sila ng lalaki sa dagat. At sa mga sandaling yun si Andre at Giovanna ay dumating sa lokasyon at nakasalubong si Ivan. Ang gusali ay malapit nang sumabog sa loob ng ilang segundo habang mabilis nilang iniligtas ang dalawang bata at si Basili sa loob. Binasa ni Andre ang isipan ni Basili at napagtanto na siya ay kinontrol ng isang tao. Mabilis silang tumakas sa gusali na mabilis din sumabog sa oras na makalabas sila. At samantala sa loob ng submarine natuklasan ni Michelle na mayroon siyang telekinesis at sinimulan nitong sirain ang lahat ng bagay sa paligid niya. At gamit ang kanyang bagong kakayahan tinapos nito ang isang lalaki at nagawang mailigtas ang kanyang sarili at si Stella. Nagawa nilang makabalik sa itaas kung saan naghihintay ang maraming tao sa kanila. At sa harapan ng lahat naging invisible si Michelle at pinakita ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Andre sa kanya na kailangan nilang burahin ang memorya ng lahat o ang division ay magpapatuloy na hanapin sila. Pumayag si Michelle at nagbahagi ng huling halik kay Stella at nangako si Andre na siya ay babalik pagkatapos ay binura ang lahat ng memorya ng nasa lugar at umalis. At pagkatapos nito ang buhay ay bumalik sa normal para sa lahat pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang lokasyon sa Russia. At lumalabas na ang asawa ni Andre na pinaniniwala ang napatay ay nakaligtas na may kaunting pinsala. Natalo nito ang division sa mga panahon na yun at siya na ngayon ang may control dito. At sa katunayan siya rin ang nagpadala sa mga taong yun para maibalik si Michelle sa kanya. At sa huli pinaalam ng isang guard sa kanya na kahit na nawala nila si Michelle nagawa nilang mahanap ang kambal nitong kapatid na si Natasha. Isang flashback ang pinakita na si Andre ay tumakas talaga kasama ang dalawang bata noong araw na yun kung saan sinabi ng guard sa ina ni Michelle na si Natasha ay nasa isang lugar sa Morocco kung saan nagtapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.